Magandang hapon po. Ngayong umiiral ang hanging habagat, ramdam na ang epekto nitong madalas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa Tupi, South Cotabato, marami ang napinsala dahil sa mga bumagsak na kahoy. Umulan pa ng hail o mga butil-butil na yelo. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV. Hindi magkamayaw ang mga residente sa Barangay Crossing Rubber sa Tupi, South Cotabato sa lakas ng ulan. Nilipad din ang mga bubong at sanga ng mga puno sa lakas ng hangin. Bubungad din sa mga residente ang hail o pag-ulan ng mga tipak-tipak o butil-butil na yelo. Nagbagsakan naman ang mga puno sa isang taniman sa Barangay Palian, bunsod ng ulan. Sa tala ng mga autoridad, 7 bahay mula sa 6 na barangay ang napinsala matapos tamaan ng malalaking sanga ng kahoy. Ang mga natumbang puno, nagpabagal at nagpasikip din ng daloy ng trapiko sa National Highway. Agad nagsagawa ng clearing operations. Sa tala ng mga otoridad, 14 ang nasugatan dahil sa mga natumbang puno at disgrasya sa kalsada sa bayan ng Tupi. Nagsasagawa na ng assessment at needs analysis ang MDRRMO. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nanalasa sa bayan ng Tupi. Inulan din ang ilang probinsya sa Luzon. Sa Kasiguran, Aurora, tumagal ng 4 na oras ang ulan kahapon. Wala namang naitalang pinsala o pagbaha sa lugar. Tumagal naman ng 20 minuto ang naging pag-ulan sa Nagilian, Isabela. Sa ngayon, nagbabala ang mga otoridad sa mga residente sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa sa lugar. Ang masamang panahon sa Aurora at Isabela, epekto ng umiiral na ngayong hanging habagat ayon sa Pag-asa. Para sa GMA Integrated News, CJ Torida ng GMA Regional TV. Nakatutok 24 oras. Malagim na disgrasya sa Zamboanga City, patay ang driver at pahinante na isang dump truck na bumangga sa isang puno. Sugatan ng isang nakatambay sa lugar ng insidente. At nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Kita ang isang truck na nawalan ng kontrol at biglang bumangga sa isang puno sa Maria Clara Lorenzo Lobregat o MCLL Highway sa Barangay Victoria, Zamboanga City, bandang 3:35 ng hapon kahapon. Agad itong inusisa ng mga nagulantang na residente. Sa videong kuha ng isang residente, kitang nagkalat sa kalsada ang lupang karga ng tumagilid na truck. Nasira ang ilang nakaparatang sasakyan at kusina ng isang bahay na nahagip ng nasabing truck. Ayon sa Zamboanga City Police, natrap sa front seat ng truck ang 46 anyos na lalaking driver. Nawalan din ng malay ang kanyang pahinante. Agad namang dumating ang rescue at dinala sa ospital ang dalawa pero idineklara silang dead on arrival. Habang nagtamo ng minor injury, ang isang lalaking residente na nakatambay sa lugar matapos tamaan ng karga ng truck. Batay sa investigasyon ng pulisya, biglang pumutok ang isa sa mga gulong ng truck habang bumibiyahe ito mula sa mataas na bahagi ng Barangay Lamisahan papunta sa mababang bahagi ng highway sa Barangay Victoria. Dahil sa bigat na karga ng truck, nawalan umano ng kontrol sa pagmamaneho ang driver ng truck hanggang sa bumangga sa isang puno. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng payag ang pamilya ng mga biktima at mga nadamay sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Efren Mama ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Patay ang isang suspect sa pagnanakaw ng motorsiklo matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Antipolo, Rizal. Ayon sa mga pulis, nabisto ang suspect nang ibenta nito ang ninakaw niyang motorsiklo sa halagang 5,000 piso. Pero ang motorsiklo namukhaan daw ng buyer dahil sa social media post ng asawa ng ninakawang biktima. Naisumbong daw ito sa biktima at sa mga otoridad. Pero nang dumating ang mga pulis sa lugar, biglang tumakbo ang suspect na nakipagbarilan pa sa mga pulis. Nagtamo ng tama ng balang suspect na dead on arrival sa ospital. Na-recover ang motorsiklo pero wala na itong plaka at kulang-kulang ang mga pyesa. Nakuha rin ang ginamit na barilang suspect. Napagalaman din ng pulisya na may nakabinbing warrant of arrest sa kasong theft ang suspect na dati na ring nakulong dahil sa pagnanakaw. Ang resulta
resulta ng eleksyon ang isa sa mga napag-usapan ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte sa The Hague sa Netherlands. Ano kaya ang sentimiento niya sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na bukas daw itong ayusin ang hidwaan sa pagitan ng kanilang mga pamilya? Nakatutok si Jonathan Andal. Kamakailan sa unang episode ng kanyang podcast, sumagot si Pangulong Bongbong Marcos kung handa raw siyang makipagkasundo sa mga Duterte. Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Natanong tungkol dito si Vice President Sara Duterte na nagdiriwang ngayon ng ika-47 kaarawan. Hindi naman na siguro ako magsalita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao. No? Ang mas mahalaga is yung taong bayan at yung bayan natin. Nasa The Hague, Netherlands ang bise kasama ang inang si Elizabeth Zimmerman para dalawin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. 1 oras tumagal ang dalaw ng bise sa dating Pangulo sa ICC Detention Facility. Masaya siya nung nakita niya kami kasi alam niya na nandun kami to celebrate pre-birthday with him and with my mother. Napag-usapan din namin yung oath niya at pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung paano gawin yung kanyang oath. Pero initially ang sinabi niya, I want set me free and I will take an oath. Pinag-usapan din daw nila ang resulta ng eleksyon sa Pilipinas at si Senator Amy Marcos na kasama niya sa The Hague pero hindi pinayagang makadalaw sa kulungan. Wala pong role si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin si Attorney Kaufman kung ano man yung napag-usapan nila. Wala ako doon. So mas mahalaga siguro na makausap ninyo si Senator Amy Marcos. Nagsalita rin ng bise sa resulta ng May 2 to 6 survey ng SWS na 88% o halos 9 sa bawat 10 Pilipino ang nagsabing dapat sagutin niya ang impeachment complaint. Oh, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi. At ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Naniniwala raw ang bise na walang epekto sa kanya ang pag-usog ng Senado sa impeachment case niya mula June 2 papuntang June 11. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Samantala, tinawag na gawa-gawa ng Philippine Navy ang ulat ng State News Agency ng China na nagsagawa ng patrol sa kanilang Navy sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Nakatutok si Nico Wahe. Naglabas ng ulat ngayong araw ang State News Agency ng China na Xinhua na nagsagawa raw ng combat patrols ang Southern Theater Command ng People's Liberation Army sa Bajo de Masinloc na tinatawag ng China na Huangyan Island. Pero ayon sa Philippine Navy, gawa-gawa lang daw ito. Wala silang na-monitor na aktibidad ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang ganitong uri raw ng balita ay bahagi ng tinatawag nilang information shaping operations ng Chinese Communist Party para raw pahupain ang mga usapin ng ibang bansa sa pagtutol sa kanilang mga aktibidad. Ang paglabas ng ulat ng China nangyari sa gitna ng isinasagawang Shangri-La Dialogue sa Singapore, isang forum tungkol sa defense cooperation ng iba't ibang bansa. Ngayong taon, hindi pinadala ng China sa forum ang kanilang defense minister. Naroon naman sina US Defense Secretary Pete Hegseth at ating Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Ang ginawang talumpati ni Hegseth ay unang beses na nagsalita ang Amerika sa ilalim ng Trump administration kaugnay sa mga aktibidad ng China sa Indo-Pacific region. Ayon kay Hegseth, prioridad ng Trump administration ang Indo-Pacific region. Nagbabala rin siya sa posible umanong pagsakop ng China sa Taiwan. It has to be clear to all that Beijing is credibly preparing to potentially use military force to alter the balance of power in the Indo-Pacific. We know, it's public, that Xi has ordered his military to be capable of invading Taiwan by 2027. Again, to be clear, any attempt by Communist China to conquer Taiwan by force would result in devastating consequences for the Indo-Pacific and the world. Kailangan daw dagdagan ang pondo ng mga bansa sa rehiyon para sa kanilang depensa.
NATO members are pledging to spend 5% of their GDP on defense, even Germany. So it doesn't make sense for countries in Europe to do that while key allies in Asia spend less on defense in the face of an even more formidable threat. Pinuri naman ni Defense Secretary Gilbert Chodoro si Hegseth sa ani ay magiging malaking epekto ng suporta ng Estados Unidos. Patuloy raw nilang pag-iibayuhin ng bilateral at multilateral relationship ng Pilipinas sa Amerika. It is the proof of the commitment of the Trump administration to engage in the ASEAN and the Indo-Pacific, all with the vision of a free and open Indo-Pacific and of course our shared interest in upholding a rules-based international order. Kahapon naman, magkasama sina incoming Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian sa pagdiriwang ng 50th anniversary ng Philippines-China relations. Ayon kay Lazaro, batid niya ang mga pagsubok na kinakaharap ng Pilipinas sa China, na ayon kay Wang ay mareresolba sa pamamagitan ng dialogue at konsultasyon. We acknowledges the challenges remain, but it is important to remember that these do not define the entirety of our engagement and our friendship. I vividly recall, our joint efforts through rounds of negotiation serve as a valuable reference for the management of maritime differences and contributes meaningfully to the peace and stability in this region. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ang asahan sa unang linggo ng Hunyo. At sa tansya po ng kumpanyang Unioil, 10 hanggang 30 sentimo ang posibleng price hike sa kada litro ng gasolina. Posible namang walang paggalaw o kaya ay mag-rollback ng 10 sentimo sa diesel. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ilan po sa nakikitang dahilan sa paggalaw ng presyo ng langis ay ang tensyon sa mga bansang pinagmumulan ng langis. Ang plano ng OPEC Plus na itaas ang produksyon sa Hulyo at ang pagbagal ng ekonomiya, partikular na sa Asia. Samantala, nag-anunsyo ang Petron ng rollback sa LPG na piso at 75 sentimo kada kilo simula bukas. Alinsunod daw ito sa itinakdang contract price ng LPG para sa Hunyo. Mga kapuso, patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon ang hanging habagat. Ayon sa Pag-asa, nagdadala yan ng malalakas na pagulan at thunderstorm sa buong Luzon, lalong-lalo na sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Batanes, Cagayan at Metro Manila. Localized thunderstorms naman ang nagpapaulan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to intense rains bukas sa Abra, Cagayan, Mountain Province, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Camarines Sur, Albay at ilang lugar sa Palawan. Light to heavy rains naman ang posibleng maranasan bukas sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Isang mag-anak sa Bulacan ang nagluluksa ngayon dahil sa sunog. Nasawi ang 3 minor de edad na magkakaanak na natrap sa sunog sa kanilang bahay. Nakatutok si Jonathan Andal. Isa-isang inilabas ang mga bangkay na nakasilid sa mga body bag. Ganyan ang mapait na sinapit ng 3 natrap sa nasunog nilang bahay sa barangay Bambang sa Bulacan, kahapon. Labis ang hinagpis ng kanilang mga kaanak, lalo't pawang mga minor de edad ang 3 biktima. Kabilang ang magkapatid na sina Yara, 16 na taong gulang, at Yani, 14 na taong gulang. Gayon din ang kanilang pinsang si Jayden, na 1 taong gulang pa lamang. Ayon sa kapatid ng 2 sa mga nasawi, nasunog ang isang extension wire kung saan nakasaksak ang isang electric fan sa bahay ng mga biktima. Nang katukin na raw ng nakababata nilang kapatid ang kwarto, wala raw sumasagot. Doon na raw tuluyang lumaki ang apoy. Pasado 1:00 ng hapon nang makatanggap ng tawag ang BFP at agad rumisponde sa sunog na umabot sa unang alarma. Idineklara itong fire out matapos ang kalahating oras. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Sa mga mabag-back to school ngayong Hunyo, may school supplies na mas nagmura po ngayong taon ayon sa DTI. Sa Pangasinan, maaga nang nagpadala ang DepEd ng mga libro para sa ilang estudyante sa bayan ng Mangaldan. Nakatutok si Darlene Kai.
Sa paaralan, mas mainam kung bawat mag-aaral may kanya-kanyang libro, lalo na't ilang linggo na lang, pasukan na. Ang DepEd, maaga nang nagpadala ng kahon-kahong libro sa Mangaldan National High School sa Pangasinan kung saan problema raw ang kakulangan ng libro. Target ngayon ng eskwelahan na bawat estudyante nila magkaroon ng tigi-isang libro. 1:1 po ang magiging ratio sa ating mag-aaral ay magkakaroon po sila ng enough na resources para sa ganun ay masigit nilang maintindihan at matutunan yung kanilang mga pinapag-aralan. Ang incoming grade 11 student na si Kevin di na kailangang manghiram sa mga kaklase. Dapat po bawat estudyante po sa amin may tigi sa isang libro po para if ever na kahit wala pong pasok or nasa bahay lang po ganun, pwede po kaming makapag-advance reading. Science books ang karamihan sa mga librong ipinadala para sa mga grade 8 at senior high school students. Inaasahang may susunod pang batch na ipapadala sa paaralan bago ang pasukan sa June 16. Bukod sa mga libro, kailangan ding paghandaan at budgetan sa pasukan ang school supplies o kagamitan ng mga papasok sa eskwela. Ang good news, lalo sa mga magulang, mas bumaba raw ang presyo ng ilang uri ng school supplies ngayong taon kumpara noong 2024 ayon sa Department of Trade and Industry. Sa inalabas sa price guide ng DTI, 29 sa karaniwang gamit ng mga mag-aaral ang mas mura ngayong taon kumpara noong 2024. Piso hanggang 10 piso raw ang natapya sa presyo ng mga ito. Kaya ang notebook, sa limbawa, naglalaro ngayon ng presyo sa 15 hanggang 52 pesos. 11 hanggang 24 pesos ang isang piraso ng lapis. Kung bibili ng pad paper, nasa 15 hanggang 48 pesos and 75 centavos ang presyo nito. Kung may mga nagmura, may school supplies na hindi gumalaw ang presyo, gaya ng ballpen, pantasa, pambura, crayons at rulers. Patuloy ang paalala ng DTI sa publiko na maging maingat sa pagbili ng school supplies. Lagi raw dapat tignan ng product labels at i-double check ang bibilhin para hindi lugi o madaya gaya ng bilang ng pahina ng mga notebook at pad paper. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Ang pagtataguyod ng sarili negosyo, isang malaking sugal. Kaya ang ilan nais pasukin ang pagpa-franchise kung saan ang negosyo mas subok na at mas tiyak ang kita mo. Kung magkano kailangan mong bunuin para maging isang franchisee, alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Napaso sa unang negosyo niyang coffee shop si Rox kaya nagsara. Pero hindi siya sumuko sa pagtimpla ng bagong negosyo, kaya nais niyang subukang mag-franchise. Ang hirap din mag-start from scratch. So, ang isang sa mga pinakamabilis na way to create or have a business is mag-franchise. Ayon sa DTI, mas mataas daw ang success rate ng mga negosyo tulad ng mga makikita rito. So for those that are, thinking of what business to get into, best for them to get into franchising. So kung anong kaya ng budget nila, dun sila. Imbis na ikaw yung mag-iimbento o mag-uumpisa ng sarili mong brand, you're already investing in a tried and tested system. Sa halagang 50,000 pesos, may mga negosyong maaaring i-franchise gaya ng siomai at donut. Yung 50,000 kasi napakadaling bawiin hindi ba? Maliit yung investment sa amin. So madali nilang mababawi. Pero ang totoo, may mga franchise kami na 2 weeks lang nabawi na Ang magkaibigang Vince at Jem sumakses bilang franchisee. Nagsimula po ako ng June 2023 and then ngayon pong April ay meron na po akong 13 and 14 branches na po. 2 sakyan na po and then going to 3 properties already. After I think 3 years, we're handling 23 branches nationwide. Depende sa franchise, magkakaiba raw ang mga kakailanganin. Kadalasang hanap ng mga franchisor o mga negosyong nag-aalok ng prangkisa, kailangan mo lang location na maganda. Bawa, tapat ng eskwelahan, maraming estudyante. Sa mga dokumento, maglakip ng letter of intent, ID card o documents, pati government-mandated requirements gaya ng barangay at LGU permits. Ang franchisor na si John, nagtayo ng homegrown brand ng Japanese food at ngayon ay may mahigit 60 branches nationwide. Pero gaya sa anumang negosyo, may mga hamon din sa franchise business. Ang kailangan lang gawin ng franchisee is to really just follow the system and follow the process. And obviously, yun talaga ang pinaka-importante, people management. Take care of your people and your people will take care of your business. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.
Patok sa mga turista at residente ang isang tulay sa ibabaw ng Cawitan River sa Santa Catalina, Negros Oriental. Iba-iba ang trip ng mga nagsiswimming doon. May nag-ferry walk. Meron ding tumatalon para mag-dive sa malinis at kulay asul na tubig. Maraming kabataan ang nagtatampisaw sa tubig at nag-picnic sa mga cottage. At ayon sa mga residente, noon pa man ay naliligo na sila at naglalaba sa tabi ng Cawitan Bridge na itinayo noon pang 1953. Paalala naman ng mga barangay officials para tilihing malinis ang ilog at ang paligid nito. Hirap daw mag-focus sa isang bagay ang 35 years old na businessman na si Carjean. Minsan may kausap siya sa telepono, pero ilang minuto lang magsusulat na siya. Kapag meron akong ginagawa, naghahanap na naman ako ng panibagong gagawin. Habang nagdi-discuss ako sa kausap ko, naiisip ko na naman yung susunod kong gagawin. Ganyan din daw ang TNVS driver na si Crisanto Belista. Nagse-cellphone habang nanonood ng TV o lumilipad ang isip habang kumakain. Minsan naman, hindi mo pala tapos yung ginagawa mo, nag-focus ka na sa iba. Kaya minsan hindi mo natuloy yung ginagawa mo na dapat fokusan mo na muna na matapos mo. Ayon sa isang eksperto, bata man o matanda, posibleng may short attention span. Ang taong hirap mag-focus, tila nahihirapan o walang matapos na mga gawain, lalo na kung mahilig mag-multitask, mahinang memorya o hirap matandaan ang tasks at mabilis mairita o mainis. Maraming factors in terms of mental health pwedeng due to stress, lalo na marami kang iniisip, hindi makapag-focus yung mind mo kasi maraming kailangan asikasuhin. Yung inability to focus can be a symptom of depression, lack of concentration, anxiety. Maaari ring umigsi ang attention span kung kulang sa tulog sa bitamina o nutrisyon o sa exercise. Posible ring makaranas ng short attention span ang mga batang may attention deficit hyperactivity disorder o ADHD. Nakikita ring sanhi ang pagkababad sa gadgets. Yung with the advent of technology, na parang mabilis lahat na yung information in one click nakukuha na kaagad or nakaka-obtain ka na. Payo ng mga eksperto para maiwasan ang short attention span, bawasan ang screen time, maging mindful. Ibig sabihin, take one task at a time. Kung mabigat o marami ang dapat gawin, hati-hatiin ito at live in the present. Tiyaking sapat ang tulog, kumain ng masusustansyang pagkain at mag-exercise. Saka magpakonsulta sa doktor kung kinakailangan. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Ang usapang beauty madalas iniuugnay sa mga kababaihan pero naniniwala si pambansang Ginoo David Licauco na walang pinipiling kasarian to look good and feel good. Ang pogi tips ni David, alamin sa aking chika. Hindi raw dapat exempted ang guys when it comes to looking good. David Licauco swears by the OG ways to look good and feel good. Yung pag-workout, it gives us endorphins. Yeah, yung happy hormones. So for me, it's really part of my routine the past, 10 years to work out every single day in the morning, even twice a day actually. Isinisingit daw talaga ni David ang pagpapapawis kahit busy ang kanyang schedule. I make time. Siyempre, if you want something, we will make time, di ba? To glow outside, kailangan din in-nurture ang inyong katawan on the inside by eating healthy and hydrating. For me, I just drink a lot of water and a proper skincare routine at night. And then vitamins. Lilipad pa Hong Kong si David para sa Independence Day celebration doon, hatid ng GMA Pinoy TV. Excited siyang makabanding ang mga Pinoy doon for a day of fun and entertainment. Siyempre, yung mga OFW na nasa Hong Kong, sana ay mapagbigay tayo ng saya sa kanila dahil siyempre pagod sila sa trabaho, na-miss nila yung pamilya nila. So siguro kapag may pumunta doon na artista o na actor, baka maka-taste sila ng
Philippines somehow, yung glimpse of the Philippines, di ba? Yun, a slice of hope. Bago yan, lumahok si Pambansang Ginoo sa flag disposal ceremony ng Boy Scout of the Philippines kahapon sa Imus Heritage Park sa Cavite. Bilang isang Scout Ambassador, privilege daw para sa kanya na masaksihan at maranasan ang tradisyong ito ng pagsusunog ng mga lumang watawat ng Pilipinas. Kahit nagpaparamdam na ang tag-ulan, maaari pa rin lumarga at mag-refresh. At kung dadayo po sa norte, may mga lugar pa rin na swak sa mga nais takasan ng init. Pumasyal na tayo dyan sa pagtutok ni Darlene Cay. Init na init? Sa Ilocos Norte, you can beat the heat. Sa bayan ng Tingras, perfect pampapresko ang Madongan Dam. Kahit sino mag-e-enjoy magbabad sa mababaw at malinaw na tubig. Hindi pa mag-aagawa ng magandang spot para sa picture taking sa lawak ng mala waterfall na tubig. May marirentahan pang mga kubo na perfect para sa food trip pati sa trip lang umidlip. Sa bayan ng Adams, family man of friends, masusulit ang pagtampisaw sa Bola River. Refreshing ang malamig at napakalinis na tubig sa ilog. Mababaw lang din ito kaya kid-friendly. At kung feeling adventurous, pwedeng mag-cliff diving. Kapag nagutom, pwede ring mag-picnic sa mga marirentahang kubo. Sa bayan ng Burgos, kahit hindi magpatangay sa agos, refreshing na sa mata ang picture-perfect vista ng West Philippine Sea mula sa pamosong lighthouse o parola sa Cape Bohiador. Nasa tuktok ito ng Borol, pero kung takot sa heights, pwede ring bumaba at tumambay sa rock formation sa tabing dagat. Kahit tirik ang araw, refreshing pa rin dahil mahangin. Pwede pang magtampisaw sa tubig sa pagitan ng naglalakihang mga bato. Kung di naman feel mag-swimming, pwedeng mag-chill lang sa mga kubo. Walang entrance fee pero bawal magkalat ng basura para mapanatili ang kalinisan. O, saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo na sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cay, nakatutok 24 Oras. Walang tapo ng mga disenyo ng isang fashion designer na na-inspire sa upcoming telefantasya na Encantadia Chronicles Sangre. Ang kanyang mga likha, sustainable. Let's watch this. Ang sabi nila, may pera sa basura. Pero para kay Yus Cooper Purple de Viri, ang basura pwedeng ipang aura avisala. Via Ivo Messi, talaga namang powerful ang ipinamalas niyang husay. Ang kanya mga obrang sangre costume na singkinang ng mga brilyante ng Encantadia, eco-friendly. Yari ito sa mga recycled material gaya ng mga plastic ng instant coffee, shampoo at chichirya. Saktong-sakto sa nalalapit na pagsisimula ng Encantadia Chronicles Sangre. Laking kalsada raw si Yus Cooper Purple na ang pangarap maging isang fashion designer. Pero dahil sa hirap ng buhay, tila naging imposible na ito para sa kanya. Kung kaya't naisipan na lang niyang gumamit ng mga basurang nakikita sa kalsada para lumikha ng mga kasuotan. Ang kanyang sangre-inspired designs nakatakdang itampok sa isang fashion show na gaganapin bukas sa Marikina. Trash yun? No, it's fashion na sinamahan ng matinding passion. Ang mga pagkaing-hain ng bawat lugar sangkap nila para makaengganyo ng mga turista. Ito ang recipe ng Department of Tourism para mas makilala ang mga putahing ipinagmamalaki ng Malabon. Maki-food crawl tayo sa Malabon sa pagtutok ni Nico Wahe. Sa mga turistang pumupunta sa Pilipinas, hindi lang naman magagandang tanawin ang pakay nila. Kasabay niyan ay ang matikman ng iba't ibang putahing Pinoy. Pero alam kaya nila ang uunahin at kung saan pupunta para matikman ang mga pagkaing Pinoy. Ang Department of Tourism gustong palakasin ang food and gastronomy tourism sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang roadmap na maglalagay sa Pilipinas bilang premier destination, hindi lang ng mas malalim na kultura, kundi maging ng iba't ibang klase ng pagkain. Napakasarap ng pagkaing Pinoy. And there is such great diversity across our regions that it represents our history and our heritage.
Sa Malabon ang unang destination para simulan ang pagpapakilala ng mga putahing Pinoy. Una na riyan ang Pansit Malabon, puto, at maging sa halo-halo at kakanin, kilala dyan ang Malabon. Nadiskubrihan po natin na napakasarap ng pagkain ng Malabon and that these are heritage dishes that have been passed on from one generation to another. Hindi po titipirin yung ingredients. Pag may natitira po sa hapon, pinamimigay na lang po namin kasi mas masarap po yung bagong luto. Parte rin ng proyekto ang Palengke Tourism. Gusto ng DOT na maging sentro rin ng mga palengke ng turismo pagdating sa pagkain. Dito sa palengke ng Concepcion Malabon, may dinadayong nagtitinda ng okoy. 1999 pa nang magsimula itong okoy ni JR dito sa Concepcion Malabon. Ang sikreto daw kung bakit ganito nakatagal at tinatangkilik itong okoy ay itong dough na ito. Ang sikreto lahat nandyan at syempre ang hipon na fresh, patok na patok yan. Hindi lang sa mga taga Malabon, maging sa buong Metro Manila. Dati kasi yung mga dating mga tiga rito lang na pagka napupunta sa Malabon, sila lang yung nakakilala sa okay natin. Sa awa naman ng Diyos, natikman nila, yun, bumabalik-balik sila. Medyo matagal na rin naman tong food crawl namin. Marami na rin nagpupunta. Yung mga pagkain dito has been around for so many centuries. Nag-ibang-ibang iteration na siya. Pero the basic, ano pa rin is masarap, malinamnam. Sa bawat kain natin ng pagkaing Pinoy, hindi lang naman linamnam ang na-experience natin, kundi maging kultura at kasaysayan, nakaakibat ng bawat lasa. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Ipinakilala na ang stars na magpapasiklaban sa upcoming Kapuso Dance Competition na Stars on the Floor. Ready nang humataw ang celebrity dance stars kung saan kabilang sina Glyza De Castro, Rojan Cruz, Faith Da Silva, Thea Astley at Vision member na si Patrick. Handa na rin ang killer moves ng makakasama nilang digital dance stars. Kasama dyan sina Sus Collins, Dasuri Choi, JM Yuberi, Kakay Almeda at Joshua Decena. Ang kolaban nila sa Stars on the Floor mapapanood na this June 28. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. Mga kapuso, nilinaw po ng Pag-asa na ang pagsisimula ng habagat season ay hindi nangangahulugang simula na rin ng tag-ulan. Naghahanda naman ang mga ahensya ng gobyerno para rito. Nakatutok si Darlene Kai. Sa video nakuha ng news scooper na si Daryl sa Pasay City kahapon, kitang nababalot ng puti ang paligid kaya halos hindi na makita ang mga gusali at istruktura. Ganyan din ang napansin ng news scooper na si Janel sa Diokno Boulevard. Naranasan din yan ng rider na si Verhel pasado alas 4 kahapon. Hindi ko namin alam kung saan galing yun. Pero siyempre natakot din kami kahit paano. Akala ko namin ulan. Yung pala ang kapal na nung alikabok. Sobra. Akala ko namin kung ano na, tapos may humahangin po na parang ipo-ipo. Abot yung, tapos yung siguro mga 5 to 10 minutes, lumipat naman po yung alikabok banda rito sa may Buendia. Makapagal, pag ganun po siya, Buendia. Doon naman po binalot ng kapal na alikabok. Sobra, ang laki. Ang mistulang dust storm, posibleng dulot daw ng pag-ihip ng habagat. Malakas kasi yung hangin ng habagat. Malakas ang hangin. So, tuyo yung lupa na tangay ng hangin, itong mga alikabok galing sa lupa. So, maaaring po yun na nakapag-contribute, naging dahilan para lumabo yung ating visibility nung panahon na yun. Posible pa raw itong maulit sa mga lugar kung saan hindi pa bumubuhos ang ulan. Maaaring sa ibang lugar, kasi dito mulan na So, basa na yung lupa So, maaaring sa Visayas and Mindanao, tuyo pa ang lupa doon. So, maaaring mangyari po doon. Ayon sa Pag-asa, kahit nagsimula na ang habagat season, hindi raw ibig sabihin simula na ng tag-ulan. Posibleng ideklara yan sa susunod na 2 linggo. Ang criteria kasi na madeklara natin na rain season, dapat ay sa loob ng 5 araw o kailangan tuloy-tuloy ang pag-ulan for 5 days sa mga lugar sa Luzon, lalo-lalo na sa kalurang bahagi nito.
Gayunman, kailangan ng paghandaan ang pagdating ng tag-ulan. Kanina, naabutan ng GMA Integrated News ang pagkukumpuni ng riprap sa ilog na bahagi ng Rojas District sa Quezon City na karaniwang umaapaw tuwing tag-ulan. Ongoing din ang dredging sa mababaw na bahagi ng Marikina River. Na-factor din naman namin yung weather conditions at saka climate change phenomenon. Actually, iba na kasi yung gagamitin namin, yung concrete dyan sa EDSA. Yung mas mabilis mag-settle yung gagawin na namin as early as when the budget was released. Mga March pa yata yan, yung mga flood control projects. All over the country, umpisan po na namin lahat. I think by siguro before the rainy season, many of them would have been completed actually. Pero aminado siyang mahabang panahon ang kailangan para tapusin ang ibang proyekto gaya ng desilting at dredging sa riverbeds o paglilinis at pagbubungkal ng mga ilog para sa mas maayos na pagdaloy ng tubig. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.